Magandang umaga po, ma'am. Kamusta kayo? Mabuti po kami. Mga bata, alam niyo ba ang kantang Your Animal Sleep? Opo. Ngayon, ito'y ating kantahin. Handa na ba kayo? Opo. We're gonna learn and learn animal sleep in the deserts, farm, or forest. Some animals live in land, some animals live in sea, some animals live in the air freely. Ngayon, mga bata, may lumiban ba sa aming klase, Mary Joy? Wala po. Mabuti at lahat ay pumasok. Ngayon naman mga bata ay inihanda ako ng mga larawan at ito ay inyong tutukunin. Maliwanag ba? Opo. Ano ang nakikita niyo sa unang larawan? Baboy po. Mahusay! Ang susunod na larawan. Kabayo po. Magaling! Ang susunod na larawan. Pagong po, ma'am. Magaling! Ang susunod. Manok. Magaling! At ang panghuli. Palaka po. Tunay na mahuhusay ang aking mga estudyante. Ngayon naman mga bata, natatandaan niyo pa ba ang ating naging aralin? Tungkol saan na ba ito? Tungkol po sa iba't ibang parte ng katawan ng hayop. Mahusay! Natuto ba kayo sa ating naging aralin sa mga parte ng katawan ng hayop? Opo. Mabuti kung ganon. Upang malaman kung natuto at natandaan niyo pa ang naging ating aralin, may inihanda ako aktibidad. Handa na ba kayo kung ano ito? Handa na po. Ang klase ay hahatiin sa tatlong grupo. Bawat grupo ay bibigyan ko ng picture puzzle kung saan ay bubuuin niyo ng magkakasama ito. Kapag nabuo niyo na, ipakita niyo ito sa harap ng klase at ipaliwanag kung anong hayop ito at kung anong parte ng katawan ng hayop. Maliwanag ba mga bata? Opo. Ito ang para sa unang pangkat, ito ang sa pangalawa, ito ang tatlong grupo. Kayo ay bibigyan ko lamang ng 3 minuto. Handa na ba kayo? Opo. Tapos na ba mga bata? Opo. Handa na ba ang unang pangkat? Opo. Ngayon, pumunta na dito sa harapan at ipaliwanag sa klase ang larawan ninyong nabuo. Nabuo po namin ang larawan ng isda. Pero ang po ay pumuntot, may palipit, may kaliskis, at may malaking mata. Maraming salamat, mahusay! Ang ikalawang pangkat naman. Ang nabuo po namin ay isang kambing na may 4 na paa, 2 sungay, at may buntot. Magaling! At ang huling pangkat, ano ang nabuo ninyo sa tatlong pangkat? Meron po kami nabuo dito. Ito po ay mayroong pakpak, mahabang tuka, at may paalat po siya. Mahuhusay, mga bata! Tapos na inyong maintindihan ang ating aralin kahapon. Ngayon naman, mga bata, nainihanda ako ng isang larawan. At ito, lalarawan kung ano nga ba ang nakita niyo sa larawan ito. Mary Joy, ano ang nakikita mo sa larawan ito? Ang ibon po. Magaling! Ikaw niya. Ma, may kambing po. Mahusay! At ang panghuli, ano nakikita mo sa larawan ito? Mary Joy. May baka po sa malapit sa bahay tubo. Base sa inyong mga sagot mga bata, saan niyo nakikita ang ibon na ito? Mary Joy. Ang ibon po ay nasa puno, ma'am. Mahusay! At ang kambing? Ninya. Nasa damuhan po, ma'am. Magaling! At ang panghuli, saan kaya ito? Saan kaya ito nakikita? Mary Joy. Ma'am, sa damuhan din po. Mahuhusay! At ngayon mga bata, tatanungin ko kung saan na ba kayo nakatira. Mary Joy, ikaw, saan ka nakatira? Sa San Jose City po, Barangay San Agustin. Mahusay! Ako naman niya. Sa San Jose City din po, Barangay Santo Niño First. Mahusay. Ako naman ay naninilahan sa barangay Pinamalina sa San City, Nueva. Alam niyo ba, katulad dati, sila rin ay may tirahan. Gusto niyo ba malaman kung saan sila nakatira? Opo. Halina, bisitahin natin. Ngayong araw ay aming binisitahin ang tirahan ng iba't ibang hayop
alagang aso at pusa sa aming bahay. Wow! Si Mary Jo ay mayroong alagang aso at pusa sa kanilang bahay. Ikaw naman, Rachel, ano ang iyong alagang hayop sa inyong bahay? May alaga po akong isda. Wow! Si Rachel ay mayroong alagang isda. Bukod sa inyong mga nabanggit na hayop, marami pang ibang hayop na naninirahan sa aming lugar. At mamaya, atin silang makikilala. Malalaman na rin saan sila naninirahan at kung paano sila nabubuhay. Handa na ba kayo na makilala sila? Opo. Ngunit bago iyon ay mayroon muna tayong babasahin ng mga tanong at atin itong tatalakayin mamaya. Mayroon muna akong ibabahagi sa inyo ng mga katanungan at atin itong tatalakayin mamaya. Maaari bang basahin sa sabay-sabay ang mga pamagdugan na tanong? Para sa unang bilang, basahin na ito. Ano ang mga hayop na iyong nakikita at saan mo ito nakita? Pangalawang bilang. Ano ang mga hayop na naninirahan sa lupa? Pangalawang bilang. Ano-anong mga hayop naman ang naninirahan sa tubig? Pang-apat. Anong mga hayop naman ang naninirahan sa parehong lupa at tubig? At panghuli. Ilarawan ang paboritong hayop na iyong nakita. Ayan, maraming salamat sa inyong pagbabasa. Bago tayo lumabas sa ating silid-aralan, ay ating muna babasahin ang mga dapat at hindi dapat gawin sa ating magiging lakbay-aral. Basahin nga muli ng sabay-sabay ang dapat at hindi dapat gawin para sa unang bilang na dapat gawin. Makinig sa guro. Pangalawang bilang. Magtanong kung may katanungan. Pangatlo. Maglista ng mga mahahalagang impormasyon. Pang-apat. Irespeto ang hayop at ang tirahan nito. Pang-lima. Manatili lamang sa lugar kung nasaan ang mga kasama. Para naman sa hindi dapat gawin, basahin na ang pangunang bilang. Huwag hawakan ang mga hayop ng walang pahintulot. Huwag magkalat. Huwag malikot at maingay. Huwag lumayo sa grupo. Huwag sasabayan ang guro sa pagsasalita. Ayan, maraming salamat. Ang mga pamagmubay na ito ay makakatulong sa akin upang maging maayos ang ating mga nilakbay-aral. Naunawaan ba ang mga ito? Opo. Mabuti kung ganon. Ngayon na alam na ninyo ang hindi at dapat gawin, tayo ay magsisimulang bisitahin ang mga hayop na naninirahan sa ating komunidad. Handa na ba kayo, mga bata? Opo. Kung kayo ay handa na, isigaw na ninyo ang handa na po, ma. Handa na po, ma'am. Ayan, handa na kayo. Ngayon naman ay nandito tayo sa tirahan ng mga camping. Halika kayo at atin silang bisitahin upang makita ninyo ang kanilang kalagayan kung paano sila nabubuhay. Ngayon ay nandito na tayo sa tirahan ng mga camping. Inyong pagmasdan ang kanilang ginagawa, ang kanilang kinakain. Makikita nyo na kumakain sila ng mga damo. Maaari kayo magsulat ng inyong mga nakikita o naoobserbahan sa inyong paligid. Kung paano sila gumagalaw, kung ano ang kanilang mga ginagawa. Maaari nyo rin silang i-drawing ang kanilang itsura at ang mga parte ng kanilang katawan. Ngayon naman, nandito tayo sa tirahan ng mga isda. Dito tayo sa kanilang tirahan ng tubig. Ang makikita nyo ay mayroong mga hito at mga tilapia. Maaari niyong pagmasdan ang kanilang ginagawa, obserbahan ninyo ang kanilang mga kilos at inyo itong ilista. Ngayon naman ay nandito tayo sa tirahan ng mga tilapia. Halika kayo, tignan natin sila. Ngayon na nakikita nyo na sobrang daming mga tilapia. Mayroong mga maliliit na tilapia. Makikita nyo sila na masiglang lumalangoy. Meron din kayo makikita ng mga lamang tubig na kanilang kinakain. Ito ay nagsisilbi nilang tirahan upang sila ay mabuhay.
Ayan, nakikita nyo yung mga isda na lumalangoy. Obserbahan ninyo ang kanilang kilos, ang kanilang galaw, at ang kanilang ginagawa. Ilistan nyo ito sa inyong mga papel at mamaya atin itong tatalakayin. Ayan, at nakikita ninyo ang iba't ibang uri ng tilapia. Kanina ay ibang kulay ang inyong nakita. Ngayon naman ay makita nyo na sila ay kulay akin. Ngayon naman ay nandito tayo sa tirahan ng mga manok. Makikita nyo na mayroon silang mga kahoy na tinutungtungan upang sila ay makalipat. Obserbahan ninyo ang kanilang ginagawa. Pagmasdan nyo rin ang kanilang tirahan. Merong sa loob na maraming mga iba, kung saan ito ay kanilang kinakain. Tignan nyo rin ang mga manok, meron ding mga iba't ibang kulay o uri, iba't iba rin ang kanilang mga itsura. Ngayon naman ay nandito tayo sa mga tirahan ng mga kalabaw. Sa makikita nyo, ang kalabaw ay nasa lupa at ang damo ang kanyang kinakain. Tignan nyo ang kanyang paligid. Makikita nyo na maraming damo sa paligid na kanyang kinakain. Pagmasdan nyo ang kanyang galaw, makikita nyo na ang kalabaw ay nasa lupa nga. Ngayon naman ay makakakita tayo ng dalawang pagong. Makikita natin na ang isang pagong ay nasa ilalim ng tubig dahil ito ay may kakayahan ding lumangoy at kayang mabuhay sa tubig. Ang isang pagong naman ay makikita natin sa ibabaw ng bato dahil kayang mabuhay ng pagong kahit wala siya sa tubig. Ngayon naman ay makikita natin ang isang palaka. Makikita natin na tumatalon siya sa lupa. Pagmasdan nyo ang kanyang mga galaw. Tignan nyo kung saan siya nakatira. Ang palaka ay kayang maglakad at tumalon sa lupa. Kaya niyang mabuhay dito. Maaari kayong maglista ng inyong mga nakikita. Ito rin ay isang palaka na nasa tubig. Makikita natin na kayang mabuhay ng palaka sa tubig dahil ito ay may kakayahan na lumangoy. Kayo ba ay nasiyahan sa ating ginawang lakbay-aral mga bata? Opo! Madami ba kayo mga nakita mga hayop? Opo! Mabuti mong ganon. Ating magsisimulan ng talakayan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pamatuloy na tanong. Maaari mo bang basahin ang unang
lupa. Ang iba naman ay inaalagaan tulad ng aso at pusa. Ayan, bukod sa nabanggit na halimbawa na aso at pusa, meron pang ibang hayop na hinalaan sa lupa. Kanina nakita natin ang Kambing, ayan, tama. Ang kambing din ay naninirahan sa lupa. Bukod sa kambing, ang manok din ay naninirahan sa lupa. Nakita niyo ba ito sa ating lambayaran? opo, Saan mo sila nakita? sa lupa, Ayan, magagaling. Ang pangalawa ay ang mga hayop na naninirahan sa tubig. Basahin natin ang mga nito, Rachel. Sila ay naninirahan sa ilog, lawa at dagat. Upang mabuhay sila, ay kumakain ng halaman na nabubuhay sa ilalim ng tubig. At ang iba naman ay kumakain ng maliliit na isda. Ayan, ang halimbawa naman ng mga hayop na ito ay ang tilapia. Sabihin namin nyo, tilapia. Tilapia. Ayan, sila ay naninirahan sa tubig. Ang isa pa ay ang hito. Nakita niyo ba ito sa akin ng lambayaran? Opo. Ayan, magaling. Sila ay ang mga hayop na naninirahan sa tubig dahil sila ay mayroong kakayahan na lumangoy. Para naman sa panghuli, hayop na naninirahan sa bagay ng lupa at tubig. Basahin na ito, Mary Joy. sila ay mga hayop na kayang mabuhay sa parehong tubig at lupa. Ayan, sila naman ay mga hayop na kayang mabuhay sa parehong tubig at lupa. Isa nga sa kanila ay ang pagong. Sabihin nyo nga, pagong. Pagong. Ayan, maraming salamat. At isa pa namang hayop na naninirahan sa tubig at lupa ay ang palaka. Nakakita na ba kayo ng palaka? Opo. Ano nga muli ang itong habitat na aking binisita, Mary Joy? Hayop na naninirahan sa lupa, hayop na naninirahan sa tubig, at ang hayop na naninirahan sa parehong lupa at tubig. Ayan, napakahusay. Natandaan ba ninyo ang hayop na inyong nakita sa aking lambayaran? Opo, Eh, paano naman ang kanilang tirahan? Natandaan niyo ba o nakapangilista ba kayo? Opo. Mabuti kung gano'n dahil tayo ay dadako na sa pagsagot ng ikalawang katanungan. Basahin mo nga ito, Mary Joy. ano-ano ang mga hayop na naninirahan sa lupa? Ayan. Sige, Katrina, maaari mo bang subukan kung ano
isda po ay may mga kaliskis, may buntot at may malaking mata. Ayan, maraming salamat. Dahil siya, nabigyan ninyo ang inyong sarili na ang galing-galing lang. Alam niyo ba kung paano ang galing-galing lang? Hindi po. Tuturuan ko kayo kung paano ang galing-galing lang. Ako muna, kayo ay susunod. Ang galing-galing. Naiintindihan ba ninyo? Opo. Ano kayo? Gawin natin ito na sabay-sabay. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Ang galing-galing. At dahil dyan na natapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Upang higit pong malaman kung may natutunan nga kayo sa aralin namin ngayon, ay may mga katanungan ako. Handa na ba kayo mga bata? Handa na po. Nasiyahan ba kayo sa ating tinalakay? Opo. Ano nga ulit ang ating tinalakay, Nina? Ang tinalakay po natin ay tungkol sa mga tirahan ng iba't ibang hayop, teacher. Napakahusay. Ano nga ulit ang mga tirahan ng hayop ng ating tinalakay? Ikaw nga, Abby. Ang mga tirahan po na ating tinalakay ang hayop na naninirahan sa lupa, tubig at hayop na parehong naninirahan sa lupa at tubig. Napakahusay. Ano mga hayop na ang nakatira sa lupa? Magbigay ka nga ng dalawa, Nina. Kambing po at kalabaw. Tama. Bakit sa lupa yun naninirahan? Kasi po kumakain po sila ng mga damo. Napakahusay. Ano mga hayop na ulit ang makikita natin sa tubig? Magbigay ka nga ng dalawa, Rachel. Tilapia at hito po. Magaling. Ano naman ang mga hayop na naninirahan sa parehong lupa at tubig? Sige nga, Rachel. Pagong po at palaka. Napakahusay. Kayo nga ay natuto ngayong araw. Mukhang handang-handa na kayo para sa ating mga aktibidad. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Matatawagin natin itong alamin ang ating tirahan. Maaaring magmasahin ng panuto, Nina. Hatiin sa 3 grupo ang klase. Ang bawat grupo ay bibigyan ng tag-iisang chart. Ang bawat chart ay may nakasulat sa itaas na lupa, tubig at lupa at tubig. Ang gagawin ng bawat grupo ay guguhit ng 2 hanggang 3 hayop na ninirahan sa nasabing lugar. Pagkatapos guguhit ay ididikit sa harapan ng inyong ginuhit. Ipapaliwanag ninyo kung bakit doon naninirahan ang hayop na iyon. Maraming salamat. Narito ang mga charge. Para sa unang pangkat ay uuwi sila ng 2 o 3 hayop na naninirahan sa tubig. Ang pangalawang pangkat naman ay bubuhin ng 2 hanggang 3 hayop na naninirahan sa lupa. Ang huling pangkat naman sa klase ay tatawagin pangkat 3 at bubuhin ng 2 hanggang 3 hayop na naninirahan sa tubig at lupa. Maaari na kayo magsimula mga bata. Tapos na ba kayo mga bata? Opo! Maaari mo pumunta sa harapan ng unang pangkat upang ipaliwanag at idikit ang kanilang itinawin. Ito po ay ang mga naninirahan sa tubig. Ang tilapia at ang hito. Napakahusay. Bigyan natin ng 3 palakpak ang unang pangkat. Maaari bang palakpakan natin sabay-sabay? Maraming salamat. Ngayon naman, lumapit sa akin ang 2 pangkat at ipaliwanag at idikit ang kanilang itinawin. Umuwi po kami ng pusa at palaka. Mahusay. Bigyan natin ng 3 palakpak ang 2 pangkat. Ngayon naman ay tingnan natin ang ginuhit ng 3 pangkat. Umuwi po kami ng pagong at palaka. Napakahusay. Bigyan din natin sila ng 3 palakpak. Ngayon naman ay may guhit at may
nirahan ng tilapia dito? Naninilahan po ang tilapia dito sa tubig dahil sila ay mayroong pagsitig at kaliskis. Sila ay mayroong kakayahan na lumakoy. Sila din ay naninilahan sa tubig. Kumakain po sila ng yung mga laman tubig na tulad ng damo o di kaya ay ang kanilang kapwa isda. Maraming salamat, Linda. Ngayon naman ay tatawag tayo mula sa pangkat 2 upang paliwanag kung bakit sa lupa naninirahan ang kanilang pinili. Ikaw nga, Rachel. Ang pusa po ay naninirahan sa lupa. Siya po ay may 4 na paa at ang kambing naman ay may 4 na paa. Ang kambing ay naninirahan sa lupa dahil ang kinakain nito ay ang mga damo. Samantalang ang pusa naman po ang nagpapakain sa kanya ay ang kanyang apo. Maraming salamat. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa ikatlong pangkat upang ipaliwanag nila ang kanilang ideology. Maaari ka ba pumunta sa harapan, Abby? Ang mga naninirahan po sa tubig at lupa ay ang pagong at palaka. Katulad po ng isda, ng tilapia at hilo, ang pagong at palaka ay parehong naninirahan sa tubig at lupa. Maraming salamat mga bata. Mukhang may natutunan nga kayo ngayong araw. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa susunod nating aktibidad. Handa na ba kayo mga bata? Opo! Para sa ating susunod na aktibidad ay ang bawat isa ay binigyan ng papel, lapis at crayola. Iguhit ang pinaka-paboritong hayop na nakita sa lakbay-aral kasama ang binatang ito. Meron ako dito mga papel na guguhitan nyo mga bata. Kayo ay bibigyan ko ng 5 minuto para sa pagguguhit. Maaari na kayo magsimula. Tapos na ba kayo mga bata? Opo! Maaari bang bigyan sa akin ng mga papel? Maraming salamat. Ngayon naman, para sa aking bakitang kanin, ay isulat niyo ito sa inyong malinis na papel upang hindi niyo makalimutan. Ang aking bakitang kanin ay pagdating sa inyong tahanan, magkasama sa inyong magulang o sa nakakatandang kapatid. Lumabas kayo ng bahay at tignan ang mga hayop sa paligid. Ililista ang mga hayop na inyong nakita kasama ang tirahan nito at iguhit ang hayop sa malinis na papel. Naisulat niyo na ba